Narinig mo na ba yung word na posting and ghosting? Hello po, ako po si Leo and this is Pander PH. And today in this video, pag-uusapan po natin kung ano ang posting and ghosting, kung paano ito nakakasira sa ating binubuong channel o di kaya sa ibang platform na tayo po content creator, at aalamin din natin kung paano natin siya maiiwasan para sa paglago ng ating mga YouTube channel at iba pang mga platform na kung saan tayo nagpo-post ng ating mga content. Right? So, let's go. So, una po, alamin po natin ano po yung posting and ghosting na term na tinatawag nila. So, ang posting and ghosting, ito po ay pagpo-post ng isang content sa YouTube or di kaya sa Facebook or di kaya sa TikTok or Instagram, pagpo-post ng isang content na kung saan nagpo-post ka lang and then you log out. Pinababayaan mo lang siya. Bahala na yung algorithm na mag-push dun sa video mo or bahala na yung system na i-boost yung video mo para sa views and eventually para sa paglaki ng YouTube channel mo or yung Facebook page mo. So yan yung posting and ghosting. So wala kang ginagawa. After you post, maglalag out ka. Pababayaan mo na lang. So, bakit ito nakakasira sa ating content creation journey? Kung tayo ay isang content creator, nakakasira ito. Bakit kaya? Kung mayroon kang ideya, please comment down below. But, para sa akin to, and according to my research, according to a lot of content creator, sabi nila, kaya daw nakakasira sa paglaki ng isang channel ang posting and ghosting kasi inaakala ng system, ng algorithm, na yung account na yan na ginagamit mo is bot lang siya. Hindi siya tunay na tao. Kasi yung essence na nandito tayo sa isang social media platform is to be social. Dapat mayroon kang engagement sa ibang mga content creator. Dapat, pag nagpo-post ka ng video, dapat hindi lang post lang ng post. Dapat nag-i-stay ka din dyan sa video na yan. Nagko-comment ka, pumupunta ka sa ibang mga video, sa ibang mga YouTube channel or sa ibang mga page pagdating sa Facebook, sa ibang mga account pagdating sa TikTok, no? And then, mag-i-interact ka. Diyan nagsisimula yung community. Kung wala kang interaction, yung posting and ghosting, in layman's term, para maintindihan natin na, yung posting and ghosting, parang ganito yan eh. You are being friendly, no? May isang kwarto. Maraming mga tao doon. Din pumasok ka, sabihin mo, uy, gusto kitang maging kaibigan, gusto ko kayong maging kaibigan, gusto kayong lahat maging kaibigan, kaibigan tayo. And then, suddenly, nung sinabi mo na gusto mo silang maging kaibigan, umalis ka. Parang ganun yung posting and ghosting in simplest way to explain it. Hindi dapat ganun, sabi ng ibang mga expert. Ang sabi nila, dapat daw, hindi ka lang nagpo-post, dapat after you post, nagko-comment ka, and then you go to other YouTube channel, and you also comment there, you watch their content, nagla-like ka, nagsusubscribe ka, kasi ganun dapat. Doon natitrace ni YouTube, o di kaya ni Meta, na yung account na yun as hindi bot yung account na yun. Doon niya malalaman na tao talaga, actual na tao, yung humahawak sa account na yun. Kasi nakikipag-interact siya with others. For example, about the video, mayroon silang conversation sa comment section. Ganon. Isa pang dahilan kung bakit nag-grow ang isang channel pag nag-i-interact ka sa ibang mga content creator is yung engagement. Mayroong tinatawag na reciprocity
dito sa atin. No? That is unwritten rule na pagka pumunta ka sa akin at ikaw ay isang content creator din and for example, sinabi mo na isa din akong small YouTuber na nagsisimula pa lang, it is instinctive na sa atin na tumulong. Kaya kung sino man po yung nagko-comment dyan, automatic pupuntahan natin yan doon sa YouTube channel niya. So, supportahan natin yan. So, yan po yung gusto ni YouTube. Hindi yung isolated ka lang. Para kang napakalaki ng ego mo na pagka-post mo, mag-interact na agad yung mga tao sa'yo without engaging into them, without creating connections na magkakaroon kayo ng connection sa isa't isa at magtutulungan kayo. Kaya kung ikaw is small YouTuber, nagsisimula pa lang, o isang content creator sa Facebook man yan o sa ibang platform, sana may natutunan ka dito sa video na to at makatulong ito sa iyo doon sa paglaki ng iyong page or ng YouTube channel mo. At kung gusto mong tulungan din kita, please, paki-comment lang din sa baba. At ako na po yung bahala. No? Kasi yung reciprocity role, gagawin natin yan. Like this video, subscribe to this channel, and God bless po. Sana po may natutunan kayo. See you in the next one.